Hi guys! Good morning po sa inyong lahat. Isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Maraming salamat po sa Diyos dahil nagkaroon po muli ako ng oras para ay makapag-share sa inyo ng additional knowledge regarding our health. Bago po ako mag-umpisa guys, gusto ko lang pong mag-share sa inyo ng isang verse sa Bible na kung saan may kinalaman po ito sa ating good health. Sabi po sa 1 Corinthians 3 verse 16 to 17 sa ERV, Easy to Read translation, sabi po sa 16, you should know that you yourselves are God's temple. God's Spirit lives in you. If you destroy God's temple, God will destroy you because God's temple is holy. So you yourselves are God's temple. So guys, ang bawat isang tumanggap sa Panginoon at merong relasyon sa Panginoon Jesus ay meron po tayong Holy Spirit. So, ang Holy Spirit daw ay naninirahan sa atin. So, itong katawan natin ay pinanahanan po ng Banal na Espiritu. So, sabi dito, huwag daw po natin itong sirain at abusuhin dahil bigay ng Diyos ang ating katawan. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa wangis niya. Kaya dapat pangalagaan, ingatan, at mahalin natin ang ating sarili dahil ito ay templo ng Banal na Espiritu. So guys, salamat sa panahon, sa oras na inyong pagsusubaybay. Ngayon po, meron po akong tips na i-share sa inyo kung bakit po tayo nagkakasakit. So, kayo po ba ay nakakaranas ng pamamanhid ng mga daliri? Yung pakiramdam na tusok-tusok ang mga daliri natin, tapos na mga manhid, nangangalay, at isa pa yung shoulder natin, iipitan tayo ng ugat dahil frozen na po ito, tapos namamanhid din po at nangangalay. Isa rin po yan sa mga dahilan kung bakit na narito po ako upang magbigay sa inyo ng advice po. At ito po yung ituturo ko po sa inyo. Ito po yung factors kung bakit po tayo nagkakasakit. So, factors why we get sick. Number 1 po dyan ay ang food. Ang food kasi na kinakain natin guys, puro chemicals. So, ang uric acid, isa po yan sa nakukuha sa food. Mga mantika, kung mahilig tayo sa mga prito-prito, mga laman loob, mga nuts, gulay, prutas, lahat po ang waste material niyan ay uric acid. So, paano po ba ito maiiwasan? So, ang uric acid po ay nagko-content yan ng sugar, salt, at saka mga mantika. Nagpo-form yan na crystallize, at yan po ang uric acid po kapag naipon yan sa kidney natin, dyan nagsisimula na humina ang function ng ating kidney. Kaya tumataas po yung uric acid natin. Kaya kahit anong gawin natin, hindi po natin yan maiwasan dahil sa mga pagkain na na-intake natin. So, kailangan po natin mag-ingat dahil bawat isa sa atin, di ba nasanay tayo na kinakain natin mali. Kadalasan mali yung combination ng food natin kasi kakain tayo ng rice, sugar yan, glucose po yan. Pangalawa, yung ulam, may salt yan, mga mamantika. So, once na ang salt at saka sugar mag-melt yan, ma-dissolve siya, magpo-form yan into uric acid. So, yan po yung mga babara sa ating mga joints, nagsisebo po yan. Kaya, yung circulation, hindi siya maka-flow normally. So, pangalawa po, factor ay ang environment. Sa environment po kasi, yung weather natin, di ba, san malamig, tapos mainit, tapos pag galing ka sa lamig, lalabas ka sa init, tapos mula init, pasok ka sa lamig. So, open ang pores po kasi natin kapag na-expose tayo sa init. So, pag pumasok ka sa lamig, yung katawan natin, nag-absorb po yan ng lamig. Yan which is carbon dioxide. At saka, yung na-absorb natin na hangin ay polluted po yan. So, pag pumasok po yan sa pores natin, marami na pong toxin na naiipon ang katawan natin. So, yung ano din po, yung mga sa surroundings natin,
isa po yan sa nakakaapekto sa ating kalusugan. Yung mga tao na kasalamuhan natin, di ba? Sa nakaka-absorb tayo ng mga virus, kaya tayo nagkakasakit. So, number 3, yung lifestyle po. So, sa lifestyle po talaga, isa po yan sa factor kung bakit tayo rin nagkakasakit. Dahil po, ang kadalasan sa atin, pagod na maghapon, maliligo ka bago ka pumasok. Pagdating sa bahay, maliligo ulit bago matulog dahil sa sobrang init at saka yung dumi sa katawan umiikit yan sa skin natin at sa ulo, sa buhok. So, kapag pagod tayo, na-open po talaga ang pores natin. At the same time, naninigas po yung ugat natin kaya nagkakaroon tayo ng pasma sa ugat. Kasi po ang pasma, wala po yan sa medical term. Dahil ang pasma po ay nagkukos yan ng paralyze. Kapag nanigas po ang ugat natin, mahirap po siya daluyan ng oxygen at saka dugo. So, once na pumipot ang ugat natin, yan po ang pagmumula ng paralyze. Kaya yung pasma sa ugat. So, kasi sa medical term, wala po ang pasma yan. Walang pasma. Kasi, ang pasma kapag i-translate mo yan sa Tagalog ay sa English ay spasm. So, ang spasm kasi wala po sa Tagalog term. Kaya, wala rin po. Kaya ang karamihan ng mga tao hindi po naniniwala sa pasma kasi wala nga siya sa medical term. So, ngayon po, ang lifestyle ng tao, ganun, halos ganun po, naliligong pagod. At kain dito, kain doon, kung ano yung mga gusto ng katawan, sinusunod natin kasi doon tayo na comfort, di ba? So, pang-apat po na factor ay ang age, yung edad natin. Di ba sabi sa kasabihan na age, sabi nga po, when you reach 40 years old, dyan po nagsisimula ang mga sakit-sakit na nararamdaman natin. Dahil pag edad po natin ng 50, dyan po humihina ang function ng kidney natin. Number 1 po humihina ang function ay ang kidney. Yan po kasi yung lahat ng latak, lahat ng dumi na naiipon ng mga kinakain natin at saka yung mga gamot dyan po sa kidney na iipon. So once yung uric acid madami na at na-perform na crystallize yan at na-form na kidney stone sa ating mga kidney. So kapag marami ng dumi ang kidney natin, uric acid, mahirap na po yan mag-function. At hindi na po niya kayang i-process lahat ng mga kinakain natin. So, kapag tumuntong tayo ng 40 pataas, dapat dahan-dahan na po. Control na po tayo sa pagkain. So, tama po ba? So, yan po yung mga factors na kung bakit tayo nagkakasakit. Kaya, sabi nga po sa Bible na ang katawan natin ay huwag nating sirain dahil ito ay templo ng Banal na Espiritu. So, si God, natutuwa po siya kapag iniingatan natin at minamahal natin ang ating sarili. Dahil sabi nga rin po sa Songs of Solomon, tayo daw po ang gumagawa ng ating kamatayan. Ibig sabihin, tayo po yung pumapatay sa sarili natin. Kasi, karamihan, lalo na sa mga kalalakihan, maraming mga bisyo, di ba? So, sa bisyo, wala po talagang tatagal na buhay. So, kapag iiwas natin yung sarili natin sa bisyo, tatagal po yung buhay natin dito sa mundo. So, salamat po at sa Diyos dahil meron po yung mga salita niya na nagbibigay sa atin ng liwanag at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga po sa Psalms 109 verse 119 verse 105, sabi nga po salita ng Diyos ay ilaw sa landas ng ating dinadaanan. So, kapag ang salita ng Diyos ay ating binabasa yan araw at gabi, ito po ay magbibigay sa atin ng tamang direksyon at kalusugan sa ating espiritu. At kung dahil malusog ang ating espiritu, ang ating katawan din po, ating physical na katawan ay magiging malusog din. Kasabi po yan sa 3 John verse 2.
Kaya salamat sa Diyos at ito lang po muna ang aking ma-share sa inyo. Nawa nakakakuha po kayo ng additional knowledge at nakapagbigay po ng magandang prevention sa ating mga katawan. Salamat po sa inyo lahat guys. Good day po sa inyo.